الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Alhamdulillah mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali ah, sa ngayon ay nasa pangalawang episode po tayo. Ang ating pa rin na kung saan usapin o paksa ay patungol pa rin sa kung saan mga bunga na magkaroon tayo ng tunay o ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiwala sa Kanya. Napakaraming nabanggit ng mga scholar ng mga bunga na ati pong makakamit kung tayo magkaroon ng ganap na pananalig o pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Bali isa rin doon sa binanggit ng mga scholar ay magkakaroon tayo ng tinatawag na at tumaanina o sakina fil qalb. Kapag ang isang mananampalataya ay naging ganap ang kanyang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon po siya ng tinatawag na kapayapaan at katahimikan sa puso. Opo. Kasi siyempre, unang-una doon, hindi siya mag-iisip, hindi siya matatakot, hindi siya mag-aalala dahil siyempre, yung bang inisip niya palagi, nandyan na ang Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinagkakatiwalaan. Di ba, isa rin po yan sa katangian ng tao. Kapag ang kanyang kasama ay kung saan na naniniwala sa kanya o nagtitiwala sa kanya dahil mayroon siyang kakayahan, mayroon siyang usang kapangyarihan, di ba panatag ang kanyang puso? Panatag ang kanyang puso, tahimik po siya, hindi siya nag-aalaala dahil inisip na yung kanyang kasamahan ay may kapangyarihan at may kakayahan. Hindi ba natatakot? So kung mayroong ganun po na kapwa mong tao, katulad mong tao na dahil sa pagtitiwala mo sa kanya, dahil mayroon siyang kakayahan at kapangyarihan, ay nagkakaroon ka ng kapayapaan at katahimikan sa puso, ano pa kaya kung mismo ang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay doon ka magtitiwala at doon ka mananalig, di ba po? Dahil alam mo naman na siya ay makapangyarihan sa lahat, kaya niya ang lahat. Kaya lalo kang magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan at katahimikan sa puso. At itong katahimikan, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, o katahimikan sa puso, ito ay ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong isa sa nabanggit ay ang taong lagi nagdidikir, lagi nagbabanggit sa pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala o pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad po ng pagbabanggit ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ito yung mga binabanggit po. No? Kasi may pumapasok. Ayan. May mga pumapasok. Kaya po. Okay. So, ibig sabihin, ang pagbabanggit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagdidikir, katulad ng mga nabanggit natin, yung
magbigkas ka ng subhanallah, kaluwalhatian si Allah, alhamdulillah, ang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Ibig sabihin ng Allah ay pinakadakila, la ilaha illallah, walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong mga kalima o mga salita na hindi marami, pero kapag ito ay laging binabanggit ng isang tao, isa rin yan sa nabanggit na kung saan siya ay magkakaroon din ng kapayapaan at katahimikan. So yan ay isa sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakalinaw ng kanyang sinabi sa banal na Quran, ala bidikrillahi tatma'innal qulub. Ibig sabihin, napakalinaw ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na sa pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga puso ay nagkakaroon ng kapayapaan. Subhanallah. Subukan niyo po. Hindi lang subukan, gawin niyo para maramdaman niyo po yung nakaupo tayo at nagbabangi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kasamang kahulugan, inisip na kahulugan, tiyak na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Ito ay tiyak na mangyayari dahil ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema, minsan buong araw, hindi tayo makakabanggit ng pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang utak po natin ay puro ang inaalala ay makabunong bagay. Paano kung magkaroon ng ganito? Paano kung magkaroon ng ganito? Wala akong bahay, wala akong sasakyan, wala akong ganito, ganito. Ang inisip palagi po natin ay makabunong bagay. Kaya hindi natin nararamdaman yung kapayapaan at katahimikan sa puso. Kasi yung mismong sinabi sa banal na Quran ay hindi po natin nagagawa. Na ang pagbabanggit sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagluluwalhati sa Allah, pagdadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay katiyakan magkakaroon tayo ng kapayapaan at katahimikan sa puso. Allah. Kaya kahit po mga ilang minuto, magbigay po tayo ng oras. Opo, alhamdulillah, nagdadarasal tayo 5 beses, nandun na rin yung mga may kasama doon na mga pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero magkaiba pa rin yung isisiparit mo na kung saan talagang nakapokus na para lamang mag-aalala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na samantala ito isang ipinayo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kaning sinabi, mag-alala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa umaga, ba'da salatul fajr, at mag-aalala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-asr, pagkatapos ng salatul asr. Kahit ilang minuto lamang, yung kanina na mga nabanggit natin at iba pang mga binabanggit, na basta pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay makamit natin ang kapayapaan at katahimikan po sa puso. Subhanallah. Pero yan pa rin ang ating binanggit na isa sa bunga ng pagtitiwala ng ganap at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap. Subhanallah. So medyo malawak din ang usapin po rito, at least meron tayong mga nababanggit. Opo. Okay, ngayon, ano pa ang sinabi ng mga scholar na kapag nagkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, upo, ay lalakas ang ating tinatawag na at-tawakkul. Ibig sabihin, yung ating pagtitiwala sa Allah, lalakas po yan. Lalakas po yan. Halimbawa, dahil sa lagi natin pong inisip na si Allah lamang may kapangyarihan ng lahat, siya lamang tagapagbigay ng lahat, tagapagbigay ng panustos, tagapagbigay ng karamdaman,
tagapagbigay ng ano paman, at tagapagbawi. Siya pa rin na nagbabawi. Nagbibigay ng buhay, nagbabawi ng buhay. Nagbibigay ng kaharian, siya pa rin magbabawi. So dahil nandun na yung ating pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lalakas ang ating pagtitiwala sa Kanya. Lalakas kasi siyempre siya lang ang ating iniisip. Tingnan niyo po, dahil ang isang tao ay lagi na inisip si Mayor, lagi na inisip si gobernador. Kumbaga, lagi na iniisip na ang kanyang kapangyarihan. Pagka magkaroon ng problema at madali sa kanya ayusin. Kaya lumalakas ang pagtitiwala mo dun sa tao na yun kasi dahil alam mo na may kapangyarihan siya. Ano pa kaya kung lagi mong inisip si Allah subhanahu wa ta'ala? Lagi ka nag-aalala na pagtitiwala sa Kanya, yun lalong lalakas at tatatag, magiging matatag po tayo sa paniniwala o pagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid namin sa pananampalatay Islam, ibig sabihin, ang isang tao na may tunay at ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalakas at lalakas ang kanyang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may isang nabanggit ayon kay Ibnul Al-Qayyim, Ibn Al-Qayyim. Opo, isa sa nabanggit niya. Ang sabi niya, at-tawakkul nisfuddin wa nisfuthani wal inaba wal yakinu ruhul tawakkul. Ito ang sinabi niya. Sabi ni ayon kay Ibnul Qayyim, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala o magkaroon ka ng ganap na pagtitiwala sa Allah ay kalahati ng relihiyon. Kalahati ng relihiyong Islam. Tingnan niyo kung gaano kahalaga ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kalahati pa ay ang pagbabaliklog kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin yung pagbabaliklog kay Allah, yung pagpapasakop sa Islam, pagpapasakop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung inaamin mo na nagkakasala ka tapos bumabalik ka sa Kanya. Inaamin mo na mahina ka at bumabalik ka sa Kanya. Inaamin mo na wala kang kontrol sa lahat. Kaya sa Kanya ka lamang nagtitiwala. Yun ang sinabi niya. Ang kalahati pa ay ang pagbabalik. Ibig sabihin, yung pagtitiwala mo sa Allah, kalahati sa reliyon. At ang pagbabalik, kalahati. Gaano po yun kahalaga? Ang pagtitiwala sa Allah at ang pagbabalik kay Allah subhanahu. Ang katiyakan, sabi niya, ay ang espiritu ng pagtitiwala. Ibig sabihin, kailangan pa rin yung talagang tunay na magkaroon ka ng pagtitiwala sa Allah subhanahu. Lumalabas na parang kaluluwa yung pagtitiwala mo sa Allah kasi kung mawalaan ka ng pagtitiwala sa Allah, useless ang lahat. Para bang ang katawan po natin na kapag nawala na ang tinatawag na roh, kaluluwa, wala nang saysay. So lumalabas doon ang sabi na Ibnul Qayyim, kapag ka nawala ang pagtitiwala sa Allah, ibig sabihin, lumalabas ang pagtitiwala mo doon pumunta sa mga makabudong bagay o sa makhlukat o sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang saysay yung ipinagkaloob ng Allah sa atin na buhay. Kasi nawala yung isa sa sinasabi na parang kalahati. Kaya isa po yan, mga kapatid namin sa pananampalatay Islam, na bunga sa ganap at tunay na pagtitiwala sa Allah o pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lalakas ang ating pananalig o pagtitiwala sa Allah. So, lalakas po yan. Yun ang pinakadudod. Okay. At kapag nagkaroon tayo ng ganap na pananalig, pagtitiwala sa Allah, ay isa rin sa bunga pa niya na nabanggit naman sulat, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na at-thabat inda syada'idil ulmi. Kumbaga, kapag nagkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala sa Allah, ay magkakaroon tayo ng katatagan sa oras na pagsubok at hirap. Ibig sabihin, ang taong may
ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na siya'y susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga oras na may dumadating sa kanya ng mga problema, sa mga oras na may mga hindi na inaasahan na mga malalaking problema at dumadating sa kanya, parang baliwala sa kanya. Kasi nakaready na, nakahanda na dahil sa kanyang ganap na pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre mga kapatid, ang taong may katiyakan sa Diyos, katiyakan sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi basta-basta yung sumusuko sa oras na problema. Ibig sabihin, ang tunay na may tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagka may problema yan, hindi yan sumusuko. Lumalaban kumbaga sa mga problema, pero nandun pa rin yung ganap na pananalig niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi alam po niya na yung problema na yun ay siya lang nagbigay sa kanya. Alam niya yun na yun ay kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na siya lang lamang nakakalam sa kanya. So ibig sabihin, laging handa ang taong may ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na dumadarating sa kanya. Hindi siya magtataka. Parang normal sa kanya kasi dahil dun sa kanyang paniniwala na yun ay mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tingnan niyo po ang sabi na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ ila akhir ilaya, Bashir Sabirin. Ito'y binanggit ng Allah sa banal na Quran. Na kung saan ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan, susubukan namin kayo sa takot. Khob, minaljo, pati yung pagkagutom, yung nagugutom tayo, kabilang po yun sa pagsubok ng Allah. Minal khob waljo, wa naqsim minal amwal at thamarat. At kumbaga, madidecrease ang ating mga kayamanan, kumbaga mababawasan. Kung alimbawa, may sabihin natin na mayaman po tayo, isa ring pagsubok, may nasunog, kung may nawala, kung anong mga dahilan, sasakyan, na aksidente, malaking nawawala po yun sa atin. Sa mga mayroon, opo. Yung mga bunga ng mga pananim, yan, mga kasama po yan. So, ibig sabihin, ang mga ito ay mga pagsubok mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na mismo nabanggit sa banal na Quran. Na ang pinakadahilan ay aalamin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino po sa atin nang may matatag, may tunay, at may malakas na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ang isang tao na may ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, handa na handa po sa lahat ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So, ibig sabihin, isa sa bunga ay magkakaroon tayo ng katatagan sa mga oras na susubukan tayo ng Allah. Malaking problema, malit na problema, kumbaga, lagi natin iniisip na sa Allah tayo nagsasandal. Sa Allah lamang tayo magtitiwala. Sa Allah lamang tayo hihingi ng tulong. Sa Allah lamang tayo kung saan umaasa. Katulad ng sinabi niya, wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Kung sino man ang may tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na si Allah sa kanya. Sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oh. Okay. So kabilang sa nabanggit ng mga scholar, kapag tayo ay nagkaroon ng tunay na pagtitiwala, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung rida an-nafs bil qada'i wal qadar.
Ito po yung sinasabi na kung saan kapag ka nagkaroon tayo ng ganap na pagtitiwala, isa sa bunga po niya ay yung lagi po tayo tumatanggap o nakahanda po tayo tanggapin, no? Kung ano man ang nagaganap para sa atin. Tinatanggap po natin at nasisihan pa tayo. Hindi lang tinatanggap yung mga pangyayari sa atin, kundi nasisihan pa tayo. Para bang, ano ka, parang lumalabas na may problema ka, na dumating sa iyo, masisiya ka pa? Matutuwa ka pa? Opo, matutuwa pa tayo. Dahil yan ay alam po natin na ito ay kader, itinakda, kapalaran natin. Ito ay pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatanggap po natin. Yan ang ibig sabihin na bukod sa tatanggapin natin, hindi tayo malungkot, nasisiyan pa tayo. Subhanallah. Ibig sabihin, kung alimbawa may mga nangyayari sa kapalaran po natin, mga itinakda, nangyayari at nagaganap, na hindi natin tinatanggap at hindi tayo nasisiyahan, lumalabas doon na hindi tayo sang-ayon sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mayroon tayo? Anong kakayan po natin? Sino ba tayo na ating pipigilan kung ano man ang kapalaran, kung ano man ang itinakda ng Allah sa kanyang alipi? Di ba po? So, ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalatay sila, dahil mayroon tayong ganap na tiwala at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, anda po tayo tanggapin kung ano man ang dumadating na pagsubok, ano man ang mga itinakda ng Allah, at ano man ang mga kapalaran na dumadating sa atin, at hindi lang pagtanggap, kundi ito ay natutuwa pa tayo. Saan po ito matatagpuan? Sa taong may ganap na pagtitiwala at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, kapag naramdaman po natin na talagang tinanggap natin ang pagsubok ng Allah, tinanggap natin anong mga nakatakda po sa atin at natutuwa pa tayo. Ibig sabihin doon, isa sa bunga na ating nakamit dahil nasa atin yung kondisyon. Subhanallah. Siyempre, alam natin na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, masama man o mabuti, mula sa Allah. Isa rin yan sa anim na haligi na ating pinaniniwalaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Wa bil qadri khairihi. Yung mga nakatakda, mga kapalaran po natin, mga subhanallah, tadhana po sa atin na masama man o mabuti, ito ay tinatanggap natin na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So, ibig sabihin, wala tayong question doon sa mga pangyayari dahil tinatanggap natin na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung magsasalita tayo na mayroon tayong mga tinutukoy na dahil sa ganito, 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 ganito kaya nangyari. Hindi tanggapin natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masama o mabuti ang dumating sa atin. Kasi yun ang kader po natin. Opo. So yan po, isa rin yan sa bunga. Kapag naramdaman natin sa ating sarili, ibig sabihin, may tiwala tayo at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya Karim. Okay. At kabilang sa bunga na may ganap na pagtitiwala sa Allah, pananalig sa Allah, ay magkaroon tayo ng husnul dhan billahi daiman. At ibig sabihin, yung magkakaroon tayo ng laging parang positive na lagi tayong mabuti ang ating iniisip para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman, yung talagang palagyan po yan. Always tayo nag-isip kung ano man ang mga pangyari. Yan ang kagustuhan ng Allah. Hindi tayo nag-isip ng negative. Kasi yun ang palatandaan na talagang ikaw ay may tunay at ganap na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sabi, al-mu'minu sahibul yaqin yahsunu dhan birabbi. Ibig sabihin,
ang tunay daw na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan yung kanyang pagkatiyakan o pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kumbaga bumubuti palagi ang kanyang iniisip. Ibig sabihin, kung ano man ang mga pangyayari, laging nandyan na positive po na siya. Yan ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dahil mananampalataya po siya. Mananampalataya po siya. Hindi lang yung ibang tao na kung dumadating sa kanay mabuti, sa kanilang masaya at natutuwa. Pero kapag masama, malungkot at kung ano mga sinasabi. Hindi. Ang tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang dumadating sa kanya, puro ang kanyang uh, doon, yung kanyang inisip ay para sa lahat. Para lang kabutihan lahat. Hindi nag-iisip ng negative. Positive po lahat yan mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Subhanallah. So, dahil doon sa mayroon siyang pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap at pagtitiwala. Okay. At number po, mga number 6 yata, mga nabanggit natin. Ang oras natin, meron tayong 2 minuto pa. O kita tapos yan kasi meron pang isang babanggitin natin. Kapag ka isang tao ay may tiwala sa Allah, naganap at pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon siya ng tinatawag na uh, pagtitiwala sa katuparan ng mga pangako ng Allah. Anong ibig sabihin to? Ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya, yung athiqatu bitahkikil uhudul rabbaniyat. Ibig sabihin nun, yung mga naririnig natin at nalalaman po natin na mula sa banal na Quran at mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari. Opo. Ibig sabihin, halimbawa, ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino man ang ganap na magtiwala sa Kanya, pahuhasbo, sapat na si Allah subhanahu wa ta'ala. 100% nandun na sa kanyang isip. Hindi nagdududa. Hindi 99, 100% iniisip niya na yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado yan mangyayari at tunay na tutuparin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah, Inna wa'dallahi haqqa, inna wa'dallah. Katotohanan, ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay at makatotohanan. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Katotohanan, si Allah kailanman ay hindi niya kung saan babaliwalain ang kanyang mga pangako. Kailanman hindi mangyayari na hindi tutupad si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangako. Subhanallah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi haditha. Kila. Mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pang ihigit sa mga nagsasalita ng ganap at totoo maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lahat ng pinapangako ng Allah 100% at higit pa doon, nandun na tayo sa ito ay ituto pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, hindi tayo magdududa. Walang pagdududa sa isang mananampalataya sa Allah at tunay na may pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangako ng Allah, kapag ikaw ay nagkaroon ng tamang pananampalataya, bubuhayin ka niya rito sa mundo ng magandang pamumuhay hanggang sa kabilang buhay. Ibig sabihin, magtatagumpay ka rito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Isa sa pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan man amila salihan min dhakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Silang mga naniwala sa Allah, gumagawa ng mga mabubuti. Sino ang gumagawa ng mga mabubuti at siya ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging babae man o siya o lalaki, bibigyan namin siya ng pamumuhay dito sa mundo o bubuhay namin siya rito sa mundo na kung saan sa magandang pamumuhay
hayatan tayyiba, magandang pamumuhay. Alam po natin lahat mga kapatid, siya lamang may ahwak ng lahat. Kung sino ang gusto niyang mahirapan dito sa mundo, mahirapan po talaga po siya. Kung sino man ang gusto ni Allah na maging maayos ang buhay niya sa mundo, siya pa rin ang bibigay. Kontrol niya ang lahat. Pero ipinangako ni Allah, kapag may taong lalaki o babae na may ganap na paniniwala sa Allah, gumagawa ng mga bubuti, ito ang pangako ng Allah. 100% mangyayari po yan. At pagdating sa kabilang buhay, gagantimpalan siya ni Allah dahil sa kanyang mga gawain na kung saan ang pinakagantimpalan ng Allah ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Opo. So mga kapatid namin sa pananampalataya sa Islam, ang panghuli kasi tapos ng ating oras na bunga ng pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dukhulul jannah wan najatu minan nar. Itong panghuli na kung saan kapag mayroon tayong tunay na takwa, tunay na pananalig at pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado tayo tatanggapin at papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, yung katiyakan na paniniwala, pagtitiwala, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging dahilan po yan na malalayo tayo sa impyerno. At magiging dahilan po yan na mapapasok tayo sa paraiso. Basta doon tayo bawian ng buhay na nasa atin po yung ganap na pagtitiwala sa nag-isang tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ganap na mananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag doon tayo nabawian ng buhay, sigurado po yan, papasok tayo sa paraiso ng Allah. Man laki Allah la yushrika bihi shay'a dakhala al-jannah. Sino mang makatagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, makatagpo niya si Allah sa kabilang buhay, namatay, ibig sabihin, la yushriku bihi shay'a, at hindi siya nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, naniniwala siya lamang sa kaisaan ng Allah, nagtitiwala sa kaisaan ng Allah, may pananalig sa kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako sa kanya na dakhalal jannah, ibig sabihin, papasok siya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papasok sa paraiso dahil nakuha niya ang kondisyon na may ganap na pagtitiwala at pananalig, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sayid na bayan ng buhay. Mga kapatid, pananampalataya, naway meron din napulot na aral sa aking ibinahagi po sa inyo. Inshallah po, kung meron tayong katanungan, maaari po tayong makapagtanong, inshallah. At kung wala pong tanong at magkaroon ng bagong tanong, pwede kayo send po sa ating group inshallah. So, sino po bang may tanong dyan? Pero bang magtatanong? Okay, siguro naman malinaw yan. Sana po ay tanggapin ng Allah ang ating oras na ginugol sa kanyang landas at tulad mo ngayon. At sana po hindi ito maging huli, hindi ito maging panimula at tuloy-tuloy po na tayo nakakatin po sa ating pag-aaral inshallah. Hanggang dito po lamang inshallah. Inshallah, magkikita pa rin tayo sa next, sa Huwebes, inshallah. Every Sunday, every Huwebes. Subhanallah, wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, birahmatika ya arhamar rahimin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakillahu khairan.